Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang zombie thriller na pinamagatang Apocalypse C, The Beginning of the End. Sa Spain, uuwi si Manel at ang kanyang asawang si Julia sakay ng kanilang sasakyan. Dinadala ni Julia ang paksa ng ang pagkakaroon ng mga anak dahil si Manel ay hindi pa nakapagdesisyon tungkol dito at kailangan niya ng sagot sa plano ang hinaharap. Nagkaroon ng pagtatalo at pareho silang nagambala, kaya kailangang mabilis na ilipat ni Julia ang sasakyan upang makaiwas sa isang papasok na sasakyan. Sa kasamaang palad ang kanilang sasakyan ay nagtatapos sa gitna ng kalsada at sila ay biglang nabangga ng isang malaking truck na nagpapagulong-gulong sa sasakyan. Makalipas ang isang taon, nabubuhay ang biyudo na si Manel mag-isa kasama ang kanyang pusa. Sa GC, pinag-uusapan ng mga reporter ang ACES na tinatalakay ang posibilidad ng pagsasara ang mga hangganan dahil may kakaibang virus na nangyayari. Ang mga hakbang sa pag-iwas ay hindi gumagana at nagiging marahas ang mga tao sa mga hangganan habang sinusubukang tumakas. Labis na nanlumo si Manel na halos hindi niya pinapansin at kalaunan ay nag-mute siya sa GC. Hindi siya nakakita ng ospital footage ng seguridad na nagpapakita ng isang pasyente na dahan-dahang nagiging zombie. Pagkatapos ay sumakay si Manel, napansin ang isang ambulansya na dumaraan. Ang iba't ibang pader sa bayan ay may graffiti na nagsasabing darating na ang wakas. Nakarating si Manel sa daungan upang makipagkita sa dalawang babae na interesadong bilhin ang kanyang bangka na hindi niya ginamit mula nang mamatay ang kanyang asawa. Habang hinahanap ang mga papel ng bangka, Manel natagpuan ang pulseras ni Julia at ang kanyang isip ay binaha ng mapait na alaala. Pag-uwi niya, nakatanggap si Manel ng tawag mula sa kanyang kapatid, ngunit hindi niya ito pinansin. Huminto siya sa supermarket para sa ilang mga pamilihan at napansin na ang lahat ay bumibili ng mas maraming pagkain kaysa karaniwan, halos alisan ng laman ang mga estante. Mamaya sa bahay, itinatali niya ang pulsera sa liig ng pusa habang naririnig sa GC na lumitaw ang virus sa Espanya. Sa gabi, tinawagan ni Manel ang kanyang kapatid na si Bel na may malaking balita. Mula sa kanyang asawa nagtatrabaho sa gobyerno, ang kanyang pamilya ay inililipat sa Canary Islands at siya ay nag-imbita sumama siya, ngunit tumanggi si Manel. Kinabukasan ay napansin ni Manel na aalis na ang lahat ng kapitbahay, kaya nagpasya siyang gawin din ito at isinama ang kanyang pusa. Habang nasa biyahe, naririnig niya sa radyo iyon ang isang bagong variant ng virus ay kumakalat sa Europa. Pinaikli ng variant na ito ang incubation sa ilang minuto lamang at naililipat ng mga sugat at kagat. Sa airport, ipinadala ni Manel si Ben isang mensahe na nagsasabi na siya ay sumali sa kanya pagkatapos ng lahat. Habang sinusubukan ng mga tao na sumakay sa eroplano, ang mga tiket ay tinanggihan ng walang paliwanag at ang karamihan ay nagsimulang mabalisa, sumisigaw sa isang empleyado na hindi alam kung ano ang nangyayari. Biglang ipinapakita ng malaking screen na lahat ng flight kinansela at lahat ay nakakakuha ng mensahe sa kanilang telepono na nag-aanunsyo ng alerto sa seguridad ng sibil. Ang karamihan ang mga takot at ilang tao ay nagsisikap pa ring makapasok sa eroplano. Nakatanggap si Manel ng tawag mula kay Ben na nagsabi magtago siya sa bahay at huwag umalis hanggat hindi sila nakakakuha ng balita. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang nagnakaw ng baril mula sa mga gwardiya at nagbanta na magpapaputok, kaya ang mga tao ay nagmamadaling umalis sa paliparan. Dahil sa lahat sinusubukang umuwi, si Manel ay natigil sa trapiko at sinabi ng radyo na ang lahat ng mga kalsada at tulay ay nasa ang parehong sitwasyon. Habang lumilipad ang mga helikopter ng militar sa itaas nila, nagsisimulang umalis ang mga tao sa kanilang mga sasakyan at nakikipagtalo sa ibang mga driver. Ang balita ay nagbabahagi ng ilan na ang mga tauhan ng militar ay inilikas at nagkakagulo ang mga tao hanggang sa puntong maraming sundalo ang nasugatan. Sa kalaunan maraming mga driver ang napapagod naghihintay kaya iniwan nila ang kanilang mga sasakyan at umalis na naglalakad. Hinawakan ni Manel ang kanyang pusa at nagpa siyang gawin ang pareho. Dumating siya sa kanyang kapitbahayan pagsapit ng gabi at natuklasan na mayroon ang isang grupo ng mga sundalo pinalibutan ang isang gusali upang mag-set up ng isang espesyal na tunel sa isang bahay. May mga kakaibang ingay na nagmumula rito at laking gulat ni Manel nang makita ang dalawang sundalo na naglabas ng zombie mula sa bahay sa pamamagitan ng tunel habang umiiyak ang asawa sa kanyang may sakit na asawa sa labas. Ang zombie ay dinala sa isang sasakyang militar habang napagtanto ni Manel na kilala niya ang lalaki.
Pagkatapos ay umuwi si Manel at nakatulog. Nang gabing iyon ay nanaginip siya tungkol sa aksidente at pagkamatay ni Julia. Kinaumagahan, tinawagan ni Ben si Manel at sinabi sa kanya nag-aayos sila ng mga ligtas na zone upang muling ipamahagi ang populasyon. Gayunpaman mayroong mga argumento sa hukbo dahil sa mas maraming tao ang kanilang kinukuha, mas maraming pagkakataon na dalhin ang virus sa ligtas na zona at nahirapan na ang ibang mga bansa sa pagsubok nito. Pinayuhan niya si Manel na manatili sa bahay kahit na ano. Sa lalong madaling panahon ang lahat ng malalaking lungsod ay nagdedeklara ng kwarentenas at hindi hinahayaan ang sinuman na humingi ng kanlungan doon na nagiging sanhi ng kahit na mas maraming kaguluhan sa mga lansangan. Ang virus ay hindi na nakapaloob at ang mga tao ay nagsimulang makakita ng mga zombie na kumakain mga tao sa paligid ng kapitbahayan na kanilang nire-record para sa social media. Ang iba ay gumagawa ng mga ideya sa pagbabahagi ng mga video sa kung paano gumawa ng baluti at ipagtanggol ang kanilang sarili. Nang hapong iyon ay inanunsyo ng gobyerno ang isang estado ng ang mga emergency at bagong paghihigpit ay nasa lugar na ngayon. Ang lahat ng komersyal na aktibidad ay dapat tumigil pagkatapos ng 2 at ang populasyon ay maaaring militarisado. Sa susunod na oras Manel na pupunta sa supermarket, may halos walang natitirang pagkain at ang mga tao ay nagnanakaw sa mga kamay ng bawat isa. Kinuha ni Manel ang kanyang makakaya at patuloy paglabas niya, nakita niya ang mga fighter jet na lumilipad. Sumunod ay huminto siya sa gasolinahan para sa karagdagang supply. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang isang sugatang pulis at pagkatapos na mabangga si Manel ay nagkulong siya sa loob tindahan ng istasyon, pag-lock ang mga pinto sa kanyang posas. Hindi nagtagal ay mas maraming tao ang nagpakita sa lugar, tumatakbo at sumisigaw para humingi ng tulong. Biglang tumalon ang isang zombie sa isa pang opisyal at nagsimulang kainin ang kanyang mukha. Kumuha ng mop si Manel at naghanda para ipagtanggol ang sarili, ngunit nang malapit na siyang maabot ng zombie, binaril siya ng nahulog na opisyal na naging sanhi ng pagbagsak ng dugo ng zombie sa mukha ni Manel. Sa loob ng tindahan, ang unang pulis ay tumibok sa salamin habang nagsisimula siyang magbago. Isang nag-aalalang Manel ang gustong mag-check on ang nahulog na opisyal na bumaril sa sahig upang maiwasan siya. Pagkatapos umalis ni Manel kasama ang kanyang mga bagay, ang pulis ay nagtatanggal sa sarili. Nang maglaon sa araw na iyon, sa wakas ay lumabas ang Pangulo sa Zihi at nag-anunsyo ng pinalawig na lockdown. Mga taong nabigong makipagtulungan sa hukbo at sa kanilang paglikas ang mga plano ay makakakuha ng mga kriminal na kahihinatnan. Kasunod ng mga tutorial sa internet, ginagamit ni Manel ang kanyang mga tool upang mapalakas ang mga panlabas na pader ng bahay at nag-install ng isang security camera. Sa gabi, dumating ang hukbo sa kapitbahayan ni Manel upang ilikas ito, ngunit pinadalhan siya ni Bell ng mensahe, sinasabi sa kanya na manatili sa bahay at na siya ay iligtas siya sa lalong madaling panahon. Pinatay ni Manel ang mga ilaw at itinago kasama ang kanyang pusa, habang naririnig niya ang mga sundalo na humahampas sa kanyang pintuan. Sa kabutihang palad, hindi nila ito ibinababa at huwag mo siyang makita sa bintana, kaya umalis sila. Pagkalipas ng 2 linggo, nagsisimula ng tumakbo si Manel sa labas ng pagkain at hindi maaaring tumawag sa kanyang kapatid na babae Animore dahil serbisyo ay down. Pagkatapos ng maraming pag-aalinlangan, kumuha siya ng isang grupo ng mga tuol para sa pagtatanggol sa sarili, tinakpan ang kanyang katawan ng mga layer, at sa wakas ay iniwan ang kanyang katawan bahay. Pumasok siya sa maraming bahay na naghahanap ng pagkain, ngunit sa kasamaang palad ay wala siyang nakita. Pagkatapos ilang oras na paghahanap, pumasok siya sa isang bahay kung saan nakita niya ang isang matandang babae na nagngangalang Gabriela, sino ang hindi maaaring sumali sa evacuation dahil siya ay naka-wheelchair bound. Wala siya anumang pagkain din, ngunit sinabi niya sa kanya kung aling mga bahay ang maaaring may isang bagay mula noong pinanood niya ang mga kapitbahay sino ang bumili ng masyadong maraming bagay bago ang lockdown. Binisita ni Manel ang bawat bahay sa kanyang listahan at sa wakas ay nagsimula na paghahanap ng pagkain at iba pang kapaki-pakinabang na supply, kabilang ang isang bisikleta. Salamat sa bike, naglakas loob si Manel na maglakbay dagdag pa at nakakakuha ng maraming pagkain na ibinabahagi niya kay Gabriela. Binibigyan din siya nito ng e-walkie-talkie upang maaari silang makipag-usap habang siya ay nasa labas. Ngayon ay mayroon na lamang isang bahay na natitira upang bisitahin, ang isa kung saan natagpuan ng mga sundalo ang zombie.
Walang nakitang pagkain si Manel, ngunit may tangke na may patay na isda sa loob. Bigla niyang naramdaman ang isang tao sa likod niya at mabilis siyang nagpaputok sa pag-aakalang ito ay isang zombie. Ito ay talagang isang normal na tao na agad na tumakas sa pag-aakalang agresibo si Manel. Bago umalis ay tiningnan niya ang isang huling aparador at sa wakas ay nakahanap na siya ng mas maraming pagkain. Lumipas ang mga araw at sina Manel at madalas magkita si Gabriela para kumain ng magkasama. Isang gabi na lasing si Manel at nagpadala ng mensahe kay Gabriela sinasabing nagsisisi siyang hindi na gumugol ng mas maraming oras sa kanyang pamilya. Pagkatapos ay napanaginipan niyang muli ang aksidente, pag-alala kung paano sila dinala sa ospital sakay ng helicopter. Bigla siyang gising ni Gabriela sa walkie-talkie na nagsasabi sa kanya na i-on ang radyo. Ginawa ito ni Manel at nakarinig ng boses sinasabi na nagpapadala sila ng mga nakaligtas sa Canaries, kaya ibinabahagi nila ang mga coordinate para mahanap ng mga tao itong rescue group. Hindi sila pinagkakatiwalaan ni Gabriela, ngunit itinuro ni Manel na naubusan na sila ng pagkain. Ang grupo ay lumilitaw na nasa araw sa estuar at sinabi ni Manel na maaari nilang maabot ito gamit ang kanyang bangka, para lang sabihin ni Gabriela na hindi siya makakapunta dahil magiging pabigat siya. Tumanggi si Manel para makinig at nangakong aalagaan siya. Kinaumagahan ay nag-alala si Manel nang si Gabriela, hindi niya sinasagot ang mga tawag niya. Tumakbo siya para tingnan siya at nadiskubre niyang iniwan niya isang tala na nagpapasalamat sa kanya nitong mga nakaraang araw at nagsasabi sa kanya na iligtas ang kanyang sarili. Pabalik na siya biglang inatake si Manel ng isang zombie na nagawang disarmahan siya. Pagkatapos ng ilang pakikibaka, sinipa ni Manel ang zombie at tumalon sa ibabaw ng isang kotse para lamang makuha ng zombie ang kanyang binti ibaba mo siya. Ang pakikibaka ay nagpapatuloy habang kinakagat ng zombie ang braso ni Manel. Sa kabutihang palad, hindi Pierce balat salamat sa kanyang proteksyon kahit na ang nilalang ay dumura ng dugo sa kanyang mukha. Kalan inabot upang buksan ang kotse at sinimulang bugbugin ang zombie gamit ito na naipit ang kanyang ulo sa basag na salamin. Pagkatapos ay tumakbo siya upang kunin ang kanyang sandata at bumaril upang patayin ang zombie ng tama habang pinalayan niya ang sarili. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang A mula sa kanyang pitaka at inilagay ito sa kanyang dibdib kung sakali nahanap siya ng mga otoridad. Nang maglaon sa bahay, nagpakulo siya ng tubig upang linisin ang kanyang sandata at nagpadala kay Belle ng isa pa mensahe na nagsasabing hindi na siya makapaghintay para sa kanya, ngunit wala pa ring serbisyo. Pagkatapos ay umalis si Manel kasama ang kanyang pusa sa bisikleta, nagmamaneho ng napakabilis sa mga walang laman na kalsada. Sa kalaunan ay nakahanap siya ng hadlang, kaya wala siyang choice kundi dumaan sa kagubatan. Doon siya hinabol ng mga zombie na hindi mabilis sapat na para mahuli siya. Minsan sinusubukan nilang tumalon kaya kailangang bigyang pansin ni Manel ang pag-iwas. Kapag siya nakatagpo siya ng isang abandonadong kampo na kinatatakutan niya kung ano ang makikita niya doon, ngunit wala siyang ibang labasan. Sinimulan niyang tumawid dito at lumabas ang isang malaking kawan ng mga zombie camper, kaya nagsimulang mas mabilis si Manel upang iwasan silang lahat at maiwasan ang pag-crash laban sa anumang kagamitan. Nagawa niyang tumawid sa lugar ng wala nakagat at nakarating sa ibang kalsada at nakakita lamang ng isang tumpok ng mga katawan na nakaharang dito. Si Manel ay masyadong mabilis na huminto sa oras at sa halip ay nahuhulog sa bike. Sa kabutihang palad ay ligtas ang pusa sa kanyang crate. Nang marinig ang papalapit na mga zombie, muling sumakay si Manel sa bisikleta, ngunit hindi ito magsisimula kaya wala siyang choice kundi tumakbo. Tinatawid niya ang kagubatan ng mabilis hanggat maaari gamit ang mga zombie halos humihinga sa likod. Sa kalaunan ay nakarating siya sa daungan at nang tumawid siya sa tulay, isinara niya ang gate sa likod niya. Ang mga zombie sa lalong madaling panahon ay nagsimulang humampas sa salamin hanggang sa masira nila ito at tumawid din, ngunit sa panahong iyon ay tumawid na si Manel sa isang mas malakas na gate at sa wakas ay nakatakas. Noong una iniisip ni Manel na tapos na ang pag-asa dahil natuklasan niyang wala na ang lahat ng mga bangka sa daungan. Gayunpaman pagkatapos sa pagtingin niya sa paligid ay nakakita siya ng isang inabandunang bangka na malayo sa tubig. Lumalangway si Manel dito at sinubukan ang makina, ngunit ang bangka ay hindi magsisimula. Sa sandaling iyon ay nakarinig siya ng ingay at nagbukas ng pinto para hanapin ang isang zombie na sanggol na stuck sa isang upuan.
Pagkatapos ay umalis si Manel at ang kanyang pusa sakay ng isang maliit na balsa. Sinusubukan niyang maabot ang lugar mula sa mensahe sa radyo, ngunit ito ay nawasak. Kahit gaano pa siya kalayo sa dalampasigan ay pupunta pa rin siya walang signal, ngunit patuloy siyang nagre-record ng mga mensahe para sa kanyang kapatid na babae. Nang gabing iyon ay huminto ang balsa ang kalagitnaan ng biyahe. Nang suriin ni Manel ang makina ay natuklasan niyang may na-stock na katawan dito. Nasa sa sandaling iyon ay nakita niya ang isang maliwanag na papalapit at iwinagayway ni Manel ang kanyang mga braso habang sumisigaw ng tulong. Ito pala ay isang bangka kasama ang mga lalaking Ukrainian na pumayag na sumama siya sa kanila. Si Manel at ang pusa ay dinala sa isang malaking barko at binigyan ng pagkain. Ang tanging tao na marunong magsalita ng Espanyol ay si Victor, na nagpapaliwanag sa ang mga Canaries ay na-quarantine at hindi hinayaan ng pulisya na bumaba ang mga lumikas na nakaligtas. Iyon ang dahilan kung bakit maraming mga zombie sa lupa. Si Manel ay nagbibigay ng isang silid pagkatapos niyang mangako na siya ay tulungan silang maghanap ng mga supply sa umaga. Sa kalagitnaan ng gabi, nakarinig si Manel ng ilang boses at tumingin sa labas ng bintana upang mahanap ang ilang mga nakaligtas sa isang bangka na humihingi ng tulong. Kinaumagahan ay nagtanong si Manel tungkol sa mga bagong nakaligtas, ngunit nanumpa si Victor na walang dumating kagabi. Pagkatapos ay tinawag si Manel sa opisina ng captain upang makatulong na makahanap ng mahahalagang gusali sa mapa tulad ng mga ospital at pabrika. Pagkatapos natuklasan niya na ang bangka na nakita niya kagabi ay nasa barko at ang mga tripulante ay may mga nakaligtas na mga ari-arian. Tinanong niya si Victor tungkol dito, ngunit tumanggi siyang sumagot. Dahil si Victor ay isang piloto, si Manel sinabi sa kanya na alam niya kung saan makakahanap ng helicopter, ngunit sinabihan siya ni Victor na panatilihing nakababa ang kanyang ulo at itigil ang pagtatanong. Sa gabi ay tumingin si Manel sa paligid at napansin na dala ng barko ang lahat ng mga bangka na kinuha ng mga tripulante mula sa mga random na nakaligtas. Iniipon niya ang kanyang mga gamit at itinago ang kanyang pusa sa kanyang bag paikutin ang barko. Sa isang silid sa ibaba, nakita niya ang dalawang nakaligtas na nakatali. Mabilis pinalaya ang unang lalaki, ngunit sa sandaling bumangon siya, binaril siya ng isang gwardiya. Sa sandaling iyon din si Victor dumating at sinubukang disarmahan ang gwardiya, kaya nag-away sila sa baril at aksidenteng nabaril ito, sinisira ang mga bagay sa kanilang paligid. Pagkatapos ay nagsimulang suntukin ng mga lalaki ang isa't isa, at namamahala si Victor upang kumuha ng lubid para sakalin ang gwardiya hanggang sa mamatay. Ngayon ay gusto rin ni Victor na tumakas at pumayag na hanapin ang helikoptero. Si Manel, Victor, at ang isa pang nakaligtas ay maingat na pumuslit hanggang sa makarating sila sa ibangka. Nang malapit na silang umalis, dalawang gwardiya ang nagpaputok na ikinamatay ng nakaligtas. Habang umaalis ang bangka, pinaputukan sila ni Victor para lamang masugatan sa kanyang balikat. Pinabilis ni Manel ang bangka upang makatakas bago sila mapatay. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa dalampasigan at tumulong si Manel paglalakad ni Victor. Nakakita sila ng isang grupo ng mga kotse at zombie na natigil sa loob ng isang sasakyan na mabilis na napatay ni Manel. Pagkatapos ay umalis ang dalawang lalaki at ang pusa sakay ng kotse upang hanapin ang ospital kung saan namatay si Julia dahil si Manel naaalala ang helicopter. Sa paglalakbay, ipinaliwanag ni Victor na ang kapitan ng barko ay isang halimao na noon pagtatayo ng kanlungan sa isang isla. Pinayagan lang niya ang mga naglingkod sa kanya na manirahan doon, kaya lahat ang mga babae at bata ay kinuha para sa kanyang kasiyahan. Nang sa wakas ay nakarating na sila sa ospital, si Manel na nawasak nang mapansin ang helicopter ay wala sa bubong. Biglang tumalon ang isang zombie sa ibabaw ng cars, pagkatapos ay ginamit niya ang baril ni Victor upang patayin ito at ang inga ay umaakit ng higit pang mga zombie na mabilis ding binaril ni Manel. Pagkatapos ay ang mga lalaki at pumasok ang pusa sa ospital at naghanap si Manel ng tuol na magagamit niya para alisin ang bala balikat ni Victor. Sa sandaling iyon ay nakarinig siya ng ilang boses na nagmumula sa unang palapag kaya pumunta si Manel sa itaas. Nakita niya ang isang zombie na naglalakad at nagtatago bago siya makita. Tapos naririnig niya yung mga boses galing sa mga lagusan kaya kinausap niya ang mga ito hanggang sa lumitaw ang isa pang zombie sa likuran niya. Mabilis itinulak siya pababa at binaril siya, para lamang sa mas maraming zombie na sumabog sa mga pintuan.
Agad naman siya tumakbo pabalik sa unang silid at siguraduhing ilock ang mga pinto sa likod niya upang ihinto ang mga zombie. Magsulong ang sorpresa ni Manel, si Victor at ang pusa ay hindi kung saan niya iniwan ang mga ito. Paglingon niya, bumukas ang isang chute at sinabihan siya ni Lucia na sumama sa kanya. Isinara ng duo ang chute at tumakas bago ang mga zombie sirain ang iba pang mga pinto. Dinala si Manel sa isang infirmary kung saan dinala ang nurse na sina Lucia at Sister Cecilia magkaroon ng Victor, ang pusa, at 3 anak. Inaalagaan ng mga babae ang sugat ni Victor at nagpapatatag siya. Kapag binanggit ni Manel ang helicopter, inihayag ni Lucia na nakaparada ito sa likod ng ospital sa quarantine area na puno ng mga zombie. Nang gabing iyon ay ibinahagi ng grupo ang maliit na pagkain na mayroon sila kasama si Manel na patuloy na nag-iisip tungkol sa kanyang asawa. Pumunta siya sa silid kung saan siya namatay at naaalala ang kanilang mga huling minuto magkasama. Kinuha rin niya ang pulseras mula sa pusa at itinali ito sa higaan ni Julia. Kinaumagahan ay pumunta si Manel sa bubong upang panoorin ang mga zombie at biglang naging signal ang kanyang telepono. Kaya natanggap niya ang lahat ng mensaheng ipinadala sa kanya ni Ben nitong mga nakaraang linggo. Habang nagre-record si Manel ng sagot, siya nakarinig ng pagbaril at tumingin sa labas upang matuklasan na ang mga tripulante ng barko ay pumapatay ng mga zombie upang makapasok sa ospital. Nagmamadali si Manel upang bigyan ng babala ang grupo tungkol sa paparating na panganib, kaya nagpa siya silang subukang gamitin ang ospital basement para maabot ang helicopter. Ang basement ay puno ng mga katawan at uso, kaya lahat ay kailangang takpan ang kanilang mga bibig at ilong habang sila ay gumagalaw. Sa kasamaang palad, ang pinto ay natigil at kailangan nilang tamaan ito ng isang palakol para buksan ito. Isang zombie ang lumabas at hinarap si Cecilia para kagatin siya. Hinila siya ni Manel at sinunog ang kanyang mukha sa isang mainit na tubo bago siya pinatay ni Lucia gamit ang palakol. Ngayon si Cecilia ay nahawaan, kaya sinabi niya sa kanila na magpatuloy nang wala siya at umalis. Ang grupo ay nakarating sa isang koridor at maghanap ng ilang mga zombie sa likod ng ilang mga kasangkapan. Nagawa ni Lucia na buksan ang pinto nang hindi gumagawa ng ingay, ngunit ang isang bata ay nagsasalita kapag nakita niya ang kanyang ina ay isa sa mga zombie. Sa kabutihang palad hindi sila naririnig at magpatuloy sa paglalakad patungo sa pinto, para lamang sa isang zombie na biglang itulak pababa ang ilang mga istante. Ang ingay ay nag-aalerto ang iba pang mga nilalang kaya nagtago si Manel, kasama ang bata sa loob ng kabinet habang ang iba ay nasa likod ng pintuan. Ang zombie simulan pounding sa kabinet at para sa isang segundo tila ito ay higit sa para sa Manel. Gayunpaman, dumating ang mga tripulante ng barko at binaril ang lahat ng mga zombie sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos ng maikling pagtatalo umalis sila nang walang nakikita. Ngayon ay makakarating na ang grupo sa huling pinto at sila tingnan ang lahat ng mga zombie sa labas. Sa pag-alala sa tutorial mula sa internet, nakipag-ugnay si Manel sa isang grupo ng mga kulungan na magkasama at ginagamit nila ang mga ito bilang isang kalasag upang tumawid sa bakuran. Sa una ay maayos ito, ngunit kapag inaipit ang gulong, naaakit ng ingay ang mga zombie. Ginagamit ni Lucia ang kanyang palakol at si Manel ay isang pamatay ng apoy upang maiwasan ang mga ito habang patuloy na itinutulak ni Victor ang mga kulungan. Napakabagal nilang gumagalaw ngunit may maraming pagsisikap na nakarating sila sa gate. Binasag ni Lucia ang kadena gamit ang kanyang palakol at nanatili kay Manel upang panatilihin bumalik ang mga zombie habang tumatakbo si Victor kasama ang mga bata sa helicopter. Pagkatapos ng maraming pagtulak Lucia at nagawa ni Manel na isara ang gate at i-lock ito ng scarf, pagkatapos ay tumakbo sila para sumama sa iba. Victor sinusubukan na simulan ang helicopter, ngunit hindi ito gumagana at ang mga zombie ay nagsisimula upang umakyat sa ibabaw ang bakod, kaya lumabas si Manel para labanan sila. Sa sandaling iyon ay nakahanap si Victor ng isang unplugged cable at ikonekta muli ito upang tuluyang gumana ang helicopter. Ang tunog ng makina ay nakakakuha ng atensyon ng crew na nagpakita sa bakuran at nagsimulang barilin ang mga zombie. Pinuto nila ang scarf para buksan ang gate at nagbabanta na shoot ang grupo kung hindi sila makipagtulungan. Si Victor ay maingat na tumango sa Manel, sino ang nakabasag ng isa pang kadena upang buksan ang pangalawang gate. Isang bagong kawan ng mga zombie ang sumugod sa bakuran at mabilis na palibutan ang mga tripulante para kagatin sila.
Ang ilang mga zombie ay lumalapit din sa helicopter, kaya Victor ginagawa itong mag-hover upang itulak sila. Dumaan si Manel sa sangkawan sa pamamagitan ng pagpatay sa mga zombie gamit ang palakol. Aalis na sana ang helikopter, ngunit nang makababa na ang lahat ng zombie, naghagis ng hagdan si Lucia at agad itong inakyat ni Manel upang muling makasama ang kanyang mga bagong kaibigan at ang kanyang pusa. Makalipas ang ilang oras ang papalapit na ang helikopter sa Canaris. Sa sandaling iyon ay nakatanggap si Manel ang tawag mula kay Belen, sinasabi sa kanya na huwag pumunta. Dalawang fighter jet ang lumilipad na nagpapatunay na ang mga isla ay nahawahan din at dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.